Good morning po and good morning sa ating lahat. Kami po ay galing po sa PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit Cordillera. Ang PNP Drug Enforcement Group or PNPDEG ay isa siya sa mga National Operational Support Units ng ating hanay ng PNP. Which is primarily, we are more on yung mandato namin or primary mandate namin is on the implementation ng anti-illegal drugs or ito nga yung batas natin which is under RA 9165 or yung Dangerous Comprehensive Drugs Act of 2002. So ayun po, magbibigay po tayo ng data at updates regarding sa ating accomplishments sa year 2025. So meron tayong operations conducted na a total of 43. Buo sa as general to mama, buong car. So 43 operations conducted and then mix po yan ma'am. Bypass, search warrant, and marijuana eradications. 43 po yan siya, ma'am. And then, persons arrested natin, ma'am, 36 na mga individuals. Dito sa 36 na individuals na ito, ma'am, as per assessment na ano natin is, kung tatanungin mo ako, taga saan sila, taga dito ba or taga baba, is halos pantay. Halos pantay or meaning taga ibang regions, and then mix na taga dito sa taga Cordilleran, kumbaga. Kasi although yung mga nahuhuli natin ma'am is nandito mismo sa Cordillera or sa Baguio City or Benguet, although nagwo-work sila dito sa Cordillera, still yung basis po kasi natin is yung origin, kung saan sila galing na probinsya. Mostly kasi ng mga nagtatrabaho dito is yung term natin na dayo or yung mga taga-ibang regions. So mostly region 1, 2, and 3, yan yung mga ganyan. And minsan may Manila and other regions din. So 36 individuals po sila and then in terms of the confiscated illegal drugs natin sa Shabu, a total of 289, umaabot siya ng 289 grams, more or less 289 grams. Sa marijuana dried leaves, ang ating na-confiscate is nagkakahalaga ng 22,000 grams. Yan yung mga naka-bricks, naka-in bricks form or in tubular forms. Yung ating nabunot na sinunog during marijuana eradications naman is umaabot siya ng 460,000 pieces naman po yung yung nabunot at nasunog. So per piece talaga. So kabuuan in total, ang standard drug price natin of confiscated illegal drugs to be exact is almost 96.6 million. And of course, yan naman po yung ang assessment natin is meron talaga po yung proliferation ng illegal drugs dito sa buong car. Although hindi man kami yung nakapag-operate sa kanila at kasi joint efforts po ang ating campaign kasi against anti-illegal drugs. Meron tayo yung mga ibang law enforcement or mga local station drug units. Of course, yung primary agency which is PIDEA, NBI, and other law enforcement. Meron po kaming mga sub-team or sub-offices sa different provinces ng Cordillera. So dito sa main namin or main headquarters is located kami sa Camp Dangwa. And doon din po naka-base yung ating team Baguio Benguet kung saan ang area nila is dito sa Baguio Benguet. Next, we have the team naman po dito sa Team Kalinga Apayao. So hawak nila ang Kalinga and then itong province ulit ng Apayao. Next, we have sub-team office sa Ifugao Mountain Province na kung saan yung kanilang area is Ifugao and Mountain Province kasi considering yung adjacent area nila. So ganun yung composition namin per province. So assessment natin dito is talagang meron yung presence of illegal drugs dito sa atin sa Cordillera. Sir, paano ba siya napupuslit, sir? Yan. So napupuslit siya ma'am through parang may kalakaran siya ma'am na dinidistribute na may mga runners sila. So kapag yung isang tao ay yung isang drug trafficker ay nanggaling kumbaga sa Manila, NCR, before kasi siya magbibiyahe ma'am is nakaripak na ready to distribute na basing sa order ng kung sino mang mga bumibili dito sa loob ng ating region. So pagkadating nila, imimit lang nila kung sino man yung kanilang ka-deal or dealer nila and then dito na, yung dealer naman na yan, kung sino yung mga network niya, i-distribute niya ngayon yan. And then itong mga tao na involved sa network nila is
iba-iba sila ng pinanggagalingan. Kasi parang reseller din sila, ma'am eh. Bibili yung isa, bibigay sa isa, i-distribute niya, ibebenta niya. Then yun, ma'am. Ganyan yung kalakaran nila, ma'am. So, network siya, ma'am. Hindi siya lang iisang tao yung gumagalaw, kumbaga ngayon. Okay na po bang malaman kung paano po dinidispose? For the shabu, ma'am, bali po, ma'am, lahat po ng mga seized or confiscated illegal drugs evidence ay nasa custody siya ng forensic unit ngayon. Kasi sila ang isa sa hahawak kasi may tinatawag tayo doon na sila ang custodian. Kasi while pending trial, hindi pa po muna sila i-dispose po. Kasi they are, of course, evidence nga po. So, nandun po muna sa forensic group. And then, once okay na yung kaso and then may court order, is stating there na sa order na yun, dispose na ang evidence na shabu na yan, kunwari, usually ang briefing sa amin is that sisirain po sila through yung tinatawag na thermal decomposition na sabi sa amin from the PIDEA. Thermal decomposition meaning may para siyang box and then doon ilalagay lahat yung mga shabu and then high heat, high temperature and then sisirain niya po yung drugs na yung shabu na yun. So I think yung nakita nyo na parang tangke na malaki na yun, yun po yun yung tinatawag ko na responsible dito sa pag-dispose, yung thermal decomposition na sinasabi nila. And of course, recently din for marijuana, I think kung nakasali kayo dun sa ceremonial burning last Friday? Yes, yung last week is nag-conduct ang ating Police Regional Office Cordillera ng ceremonial burning of the mga confiscated marijuana evidences. So, ganun po yung process po. So, lahat po sinusunog, dinidispose po once na may court order and matapos na yung case ng kung saan man siya naka-assign. Ano pa po ba yung mga different operations pa po na ginagawa naman po ng PNP? So, yes ma'am, maliban dito sa focused na operation na kinakandak natin or kinakasa, meron din tayo dito yung tinatawag na NDD deployment or Narcotic Detection Dogs deployment. Sila yung nakikita natin ngayon, ma'am, minsan sa mga terminal, yung mga may aso na mga nag-i-scan or nagpapanel para ma-detect kung itong mga bagahe, mga luggage ng ating mga pasaheros is may mga lamang mga kontrabando. Yan yung NDD deployment na sinasabi namin. Meron din po tayo ito yung regular conduct ng BGMP, with the BGMP and other jail facilities, itong Oplan Galugad or Operation Greyhound, Oplan Greyhound, wherein ito naman ay in support para ma-maintain natin ang drug-free workplace status ng ating mga jail facilities. So, normal lang, regular, lang siya ma'am na magagalugad para tingnan natin kung napasukan na nga ba ang jail facilities natin ng mga kontrabando in terms of drugs naman po siya, ma'am. And for the year 2025 naman po, ma'am, yung assessment po namin is kompleto. Almost lahat ng jail facilities in the Cordillera is a drug-free workplace. Wala po tayong nahulihan sa kanila. So, dito po natin masasabi na well-maintained ang ating mga jail facilities po. Then, of course, maliban po sa mga ganito na in terms sa operational activities, meron din po tayo ang tinatawag na demand reduction and education activities. Ito naman po yung nagkakandak tayo ng drug awareness lectures or IEC. Ito yung campaigns na bibisitahin natin yung ating community para makapag-conduct tayo ng lecture, information drives, and other coordination sa ating mga community. So, kasi maliban kasi dito, ma'am, focus din po namin ang pagbisita sa mga schools kasi as we all know, ang lagi kong sinasabi is that yung mga bata kasi yung mga future leaders natin. So, if they are not guided, mahihirapan tayo na gabayan ang kanilang landas. So, for our part, is that bago pa man sila mapagtangkahan or maapektuhan ng itong ang pinagbabawal na gamot or illegal drugs, is we will be there to intercept or pabigyan sila ng guidance para hindi na nila pagtangkaan pa or mag-attempt na gumamit or ma-involve pa dito sa illegal drugs na ito, ma'am. So kung 2025, nakapag-conduct tayo ng mga operations for this 2026, for us, i-maintain pa rin po namin yung aming campaign against anti-illegal drugs
And of course, there will be trainings, refreshers sa part ng personnel namin to level up, upgrade yung knowledge, and then current trends or mga galaw ng community to cope up with that. And meron din tayong mga ano ma'am, parang palalakasin natin yung interagency or community collaboration ma'am. Kasi as we all know, ang ating community ang parang nandyan na ano, especially sa barangay officials, palalakasin natin ang ating collaboration sa kanila. Kasi pag wala yung mga barangay bilang frontliners is hindi natin mamomonitor or wala tayong mahirapan tayong mamonitor or makita kung ano yung situation ng barangay na yun. Kasi baka mamaya hindi natin alam, may isang barangay pala na hindi natin naka-coordinate or nakipag-collaborate, yun pala, drug affected na yung kanilang barangay kasi hindi sila napapansin. So yun po ma'am. And of course, palalakasin, continuous pa rin ang ating pagsisiyasat or investigation, yung intelligence, conduct of intelligence sa pagmamonitor sa mga illegal drug personalities. Thank you ulit sa time na ito, and for our message still, like we always say or lagi naming sinasabi, is that sa mga ating mga kabataan, kapag po kayo ay may nakikita man or na paghihinalaan na nag-aalok or minsan iniimbita kayo para ma-involve sa kalakaran ng illegal na droga, please lang umiwas po tayo sa kanila and i-report po natin sa ating mga kaukulang otoridad. Pag in terms naman sa otoridad, hindi naman lagi or all the time is mga pulis ang ating mga authorities na sinasabi or otoridad. Meron at meron, nandyan sina teacher ninyo. Pwede kayo sa kanila na magsumbong at mag-report kung meron man nagtatangka na nga pong i-involve kayo sa ganitong kalakaran sa illegal na droga. And of course, sa ating community is that kami po ay bibisita. Asahan niyo po na bibisita kami para hihingi kami sa inyo ng partisipasyon at collaboration din para pagtulong-tulunganan natin itong ating issue dito sa illegal na droga sa ating community. So yun lang po. Thank you po ma'am.